Nandito ngayon ako sa Krami para kumuha ng aking LTAP for renewal. Ito yung sa first floor. Kukunin mo din yung application. Tapos ano na doon sa notary, nalagyan nila ng tag. Sa ground floor, doon mo kukunin yung drug test at saka neuro test. Yung drug test 300, tapos yung neuro 900. Yung mga requirements. Application form. Sa 2 copies dito pero 1 copy lang kinuha sa akin. Tapos drug test dito sa ground floor. NP clearance. NP. Dito rin sa ground floor. Tapos kukuha ka ng NBI. Ito pa, National Police Clearance. At saka isusurrender mo yung expired mong LTAP. Pag magre-renew ka, ito yung requirement. Pag magre-renewal ng LTAP. Application for renewal of LTAP process flow. Create personal online account at www.feo-system.com. Take ng drug test at neuro psychiatric test sa ground floor. Ayun yung 300 sa drug test, neuro psychiatric test fee 900. Madali lang siya. Ako kasi half day ko lang ginawa yung pagkuha ko ng euro. Half day lang yun. Ito naman yung process. Pagkukuha ka ng application for new LTAP process. Kunyari bago ka pala kukuha ka ng LTAP. Ito yung mga dapat mong gawin. Create ang personal online account mo, www.feo-system.com. Yan, pabawag ka ng blood test 300, neuro test 900. Yan, kailangan ng BI, and birth certificate or passport, barangay clearance or PPD, certificate of gun safety seminar, pay the license fee, and ID card lang. Ito yung kapag kukuha ka ng bago. Dali lang kumuha ng LTAP, lalo na kung magre-renew ka.
kalahating araw ko lang to kinuha itong drug test. Yung yung drug at saka yung neuro. Pero bukas babalik pa ako. Pero pupunta ako ng NBI para kumuha ng bagong bago. Kasi na-expire na expire na yung aking NBI. Mga 5 araw tapos ka na to. Kung maaga sana pupunta, mas maganda. Pero kalahating araw lang, 1 o'clock lang pupunta rito hanggang 5 Dito na kami may pumapasok. Pagbaba ko ng LRT station o MRT station Santolan, konting lakad lang, dito na ako pumapasok sa dito ko. Tapos pauwi, dito na rin ako lalabas. Pwede rin doon sa main gate nila. Dito madali na lang kumuha ng requirements. Meron silang one stop shop. Doon mo na kukunin lahat. Hindi ka na mahihirapan. Hindi mo na rin kailangan ng fixer sa pagkuha ng requirement dahil madali lang. Neuro naman dito madali lang sagutin. Kasi interviewin ka lang, tatanungin ka lang nila, tatanungin ka nila kung bago ka o renewal. Pag renewal, mas madali na yung mga requirement kumpara sa bago pa lang kumukuha. Mas maraming kailangan. Pero pag renewal, mag-county lang requirement. Ito yung ano nila. Gumanda na ngayon ng krami. Mas high-tech na siya. Dito marami kang may ikutan, maluwag. Dapat umaga ako pupunta rito para matapos ko ng mga to Pero nangyari hindi ko na nagagawa Kasi medyo busy sa umaga Pagkatapos ko sa bahay na ako makain para tipid, para hindi na ako gagastos dito sa labas. Kasi medyo mahal ng pagkain dito Dito kailangan bago kumalis sa bahay, kumain ka muna. Kasi dito medyo mahal yung bilihin sa labas. Dito mura lang. Ay, dapat dito ko lalabas pero dito na lang ako lalabas. Dito medyo mahigpit, kailangan naka face shield ka tsaka face mask. Tapos kapag pupunta ka rito, bawal yung short, bawal yung sando, kailangan formal attire. Hindi ka papapasukin kung naka-short ka lang dito, walking short. Kailangan naka-formal ka para papasukin ka rito. Ito yung old build na nila, headquarters nila. Ito yung headquarters nila. Maganda na rito sa loob. Hindi boring mag-ikot. Mga ilang araw lang meron na akong bagong lisensya para sa LTAP ko. Pag may LTAP ka kasi, pwede ka bumili ng baril. Mas makabili ka ng mga bala kahit ilan. Pero kung wala kang LTAP, hindi ka makabili ng baril. Ayun yung iniiwasan ng PNP. So ngayon, kung gusto mo kumuha ng requirement, kumuha ng LTAP, may mga rules ka, may mga requirement kang
kukumpletuhin, pero hindi naman mahirap. Yung mga pinakita ko kanina sa video, yun yung mga requirement kapag kukuha ka ng LTAP kung bago ka lang. Kasi iniiwasan nila yung loose firearm, kasi karaniwan kasi pag gusto mong magkabaril, minsan bumibili sila ng illegal. Ang masama lang doon, kapag bumili ka ng illegal na baril, kasi ang nabili mo ginamit pala sa krimen, lahat ng kaso na pwede isampa sa'yo, kung ilang taong napatay ng baril na yon, ikaw magdudusa doon. Para sigurado, kumuha ka nila ng LTAP. Tapos sa LTAP, kapag nakumpleto mo yung mga requirements, nabigyan ka na ng card. Yung sa akin kasi type 1, pwede ka bumili ng dalawang klaseng baril. So mas maganda kukuha ka na lang ng LTAP para sigurado na legal yung baril mo. Gusto rin ng PNP yun, kasi mababawasan yung mga kumakalat na illegal na baril sa kalsada, yung mga nabibiling illegal na baril. Tsaka pangit din bumili ng illegal na baril, no? Kasi kapag ginamit yun sa krimen, yari ka. Pero kung illegal mong binili, sigurado na malinis yun. So yun ang gusto ng PNP, na kung gusto mong magkabaril, dumaan ka sa legal paraan. Kumuha ka ng LTAP. Doon makakabili ka ng baril, makakabili ka ng bala. Ayun ang purpose nun. Kaya kung advice ko sa inyo, kung gusto mo kumuha ng baril, hindi naman mahirap kumuha ng baril, madali lang naman. Madali lang din kumuha ng LTAP. Pag nakumpleto mo yung requirements sa LTAP, magkaroon ka ng LTAP card, ayun, pwede ka nang bumili. Mas maganda na yun. Dito ako madalas lumalabas. Dati, ang kuhaan ng neuro at saka drug test sa labas lang. Sa ngayon, sa loob na. Pero okay din kasi naka-aircon ka naman. Saka mas maayos. Ayun, dadaan kayo rito. May temperature bago ka pumasok. Dati dito yung kuhaan ng drug test at saka neuro. Sa ngayon sa loob na. Pero okay na, parehas lang. Ganun din naman babayaran mo eh. Saka doon naka-aircon. Dito yung bilyan ng mga gamit ng mga security guard, uniform ng mga police. Dito bilihan. Yan, EDSA na yan, dulo yan. LRT station. Nakikot ko na kayo rito. So kung gusto niyo itong ikot natin, yung pag-ikot natin, subscribe na lang kay Paho, saka like nyo, saka pindutin mo yung notification bell. Thank you.